Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba noong bandang mid-1800s ay isang photographer ang sumikat dahil may nalilitratuhan daw siyang mga multo. Sa panahon ito ay na-develop din ang photography at ang telegraph, at kasabay din ito ang pag-usbong ng isang paniniwala na kung tawagin ay spiritualism. Kumbaga sa atin ay mga espiritista, at sinasabi nilang kaya raw nilang kumausap ng mga pumanaw na. Noong panahon ng American Civil War, kung saan ay marami ang binawian ng buhay, ay lalong umigting ang paniniwala sa spiritualism. At sa panahon ding ito ay lilitaw ang isang photographer na nagngangalang William Mumler. Siya ay mula sa Boston, at ayon sa kanya ay may mga nakukuhanan daw siya ng litrato ng mga multo. Siya at ang kanyang asawang si Hannah, bukod sa kanilang pagiging photographer, ay mga spiritualism medium din sila, kung saan ay lumikha sila ng ingay sa Boston dahil sa kanilang pagbebenta ng tinatawag na spirit portraits. Sa mga portraits na ito ay ipinapakita nila na nalilitratuhan nga nila ang mga multo ng isang kamag-anak na pumanaw na, kasama ang mahal nito sa buhay na buhay pa. Dahilan para marami ang mamangha dito at ma-attract syempre. Kaya naman dumami ang kanilang mga customers na nagpagawa sa kanila ng ganito. Samantala, pinag-aralan ng ilang mga photographer sa Boston ang mga litratong ito, pero hindi nila malaman kung paano ito nagawa nitong si Mumler o ano ang kanyang sikreto. At kasabay pa nito ang paghihinala ng marami, at siya ay inaakusahan na peki raw ang kanyang ginagawa. Dahilan para lumipat itong si Mumler mula sa Boston ay tumira na sila sa New York. At dito na sa New York ay inaresto sila dahil sa ginagawa raw nilang panloloko. Sumalang sila sa isang paglilitis kung saan ay tumistigo pa laban sa kanila ang isang sikat na circus showman na si P.T. Barnum. Pero sa kabila ng pang-uusig kay Mumler ay hindi pa rin naman nila napatunayan ang ibinibintang sa kanilang mag-asawa. Dahil dito ay na-acquit siya, kung sana'y matapos ito ay lalo pang sumigla ang kanyang negosyong photography. Kumbaga ay napabuti pa. At dahil dito ay marami pang mga kilalang tao ang kanilang naging customers. Kabilang dito si Mary Todd Lincoln, na asawa ni dating US President Lincoln, na nagluluksa sa panahon ngayon dahil nga sa pagpanaw ng kanyang asawa. At nakagawa nga itong si Mumler ng ghost photography nitong si President Lincoln na talaga namang natala sa kasaysayan. Sa kabila ng hindi natuklasan ang ginawa nitong si Mumler sa kanyang multo portrait, sa paglipas ng panahon ay napag-alaman na isa pala itong double exposure. Pero paano raw nangyari na nakapatong ang kamay nitong si President Lincoln sa balikat ng kanyang asawa sa nasabing ang pamosong litrato? Dito nga, noong 2022 ay pinakita ng photographic process historian na si Mark Osterman ang nasabing proseso kung paano ito ginagawa. At dito ay napag-alaman na isang napakalaking hoax talaga ang spiritual portrait nitong si Mumler. Alam mo ba na isang mahalagang codex ang natagpuan ng mga archaeologists na ikinukonsider na isang comics mula sa Mayan civilization, at ito ay tinatawag na Maya Codices. Ito ay mga kasulatan na nakatupi at mukhang libro, at ito ay may mga drawing at may mga Maya hieroglyphic script, at sinasabing gawa daw ito sa Mesoamerican bark paper. Ang mga kasulatang ito ay nalikha ng mga profesional na manunulat ng Mayan civilization sa patnubay ng mga kinikilala nilang mga Diyos. Ayon sa mga historian ay napakarami talagang mga codex ng Mayan civilization, bagaman iilan lang ang natagpuan dito, at kabilang dito ang Dresden Codex na sinasabing isa sa pinakamahalaga. Noong panahon na ginawa ito ng mga Mayans ay lumikha rin sila ng isang uri ng papel, isang napakatibay na papel na gawa sa fig trees
Ang mga ganitong gawain ay ginagawa na nila bago pa man dumating ang mga konkistador sa kanilang mga kinalalagyan. Sa ngayon ay matatagpuan ng Dresden Codex sa Saxon State and University Library sa Dresden, Germany. Ito ang sinasabing pinakamalinaw sa lahat at sinasabing isa rin sa pinakamahalagang art ng mga Mayan. Nakatala dito ang ilang mga ritual at ang mga astrological images. Meron itong 39 na pahina na may mga nakasulat sa magkabilaang bahagi. Sinasabing ito ay naisulat sa pagitan ng 12 at 14th centuries. At hindi naman malaman kung sinong konkistador ba ang nagdala nito sa Europa noong 18th century. Sa ngayon na ilan sa mga mahilig sa astronomy ang nag-aaral sa nasabing codex dahil sa ilang mga imaheng nakasulat dito tulad ng eclipse, equinox at solstice. Makikita rin dito ang cycle ng Mars at ng Venus. Sinasabing dito bumabatay ang mga Mayan noong unang panahon bilang kalendaryo din. Ito'y para sa kanilang agrikultura, paniniwala at mga seremonya. At bukod naman sa Dresden Codex, ay nasa ilang mga museum din sa iba't ibang bahagi ng mundo ang ilang mga codex pa, katulad ng Madrid Codex, Paris Codex, Maya Codex of Mexico, at iba pang mga museum sa Latin Americas. Alam mo ba na nagkaroon ng pagtatalo? Ito'y patungkol sa kung bakit wala raw ilong ang Sphinx sa Egypt at kung ano ba ang nangyari dito. Matagal ng panahon nang lumilipas nang makuhanan ng litrato ang Sphinx at ang Pyramid of Khafre na bahagi ng Pyramid of Giza complex sa Egypt, kung saan ay maraming ang nagtataka kung bakit daw wala itong ilong. May mga ilang kwentong lumitaw at ang isa rito ay ang pagpapasabog ng kanyon ng mga sundalo nitong si Napoleon at tinamaan daw ito. Pero ilang mga eksperto ang tumutol dito at ito raw ay magiging mali sa kasaysayan. Ito ay dahil makikita sa isang sketch ng Sphinx noong 1737 nitong si Dane Frederick Louis Norden na naipublish noong 1755, kung saan ay makikita na wala na talagang ilong ang Sphinx. At ang panahong ito ay hindi pa naman ang panahon nitong si Napoleon, kaya naman malabo siyang makarating sa Egypt ng mga panahong iyon. At magiging kontra nga ang kwentong Napoleon na ito. Pero anong araw ba talaga ang nangyari sa ilong ng Sphinx? Marami bang mga lumabas na kwento, pero isang kwento ang pinaniniwalaan ng karamihan. Sa sulat ng isang Egyptian Arab historian na nagngangalang Al-Makrisi noong 15th century. At ayon sa kanya ay nasira daw ang ilong ng Sphinx ng isang Muslim na nagngangalang Muhammad ibn Aldar. Noong 1378 kasi, ilang mga Egyptians ang patuloy na nag-aalay ng mga offerings sa nasabing Sphinx. Ito'y para sa pagpapasagana ng kanilang ani at pagdami ng pagkain. At iginagalit daw ito nitong si Muhammad, kaya naman sinira niya ang ilong ng Sphinx. Pero dahilan naman na yun para siya ay hulihin at kasuhan at hinatulan pa ng kamatayan. Alam mo ba na noong 1901, kakasimula pa lang ng presidency nitong si Theodore Roosevelt. Sa panahong ito, ang paglalagay ng Christmas tree sa mga kabahayan sa United States ay nauso. Pero bakit? Ayon sa kasaysayan, ang US President na si Benjamin Harrison, ang unang presidente ng Amerika na gumamit ng Christmas tree sa White House. Ito'y 12 taon na nakakaraan noong 1889 bago pa maging pangulo itong si President Roosevelt. Pero wala daw balak gayahin nitong si President Roosevelt ang paglalagay nga ng Christmas tree. Ito'y dahil siya ay isang environmentalist at ayaw niyang pumutol ng puno para lang gawing Christmas tree. Pero ang anak nitong si President Roosevelt na si Archie ay gustong-gustong gumawa ng isang Christmas tree kahit pa siya ay pinagsasabihan ng kanyang ama. Pagkusay pinagpatuloy pa rin niya ito at pumutol siya ng isang puno at inilagay niya sa isang closet sa White House. Isinetap niya ito bilang isang Christmas tree sa tulong ng isang karpintero. Nilagyan niya ito ng dekorasyon, pinailawan at syempre nilagyan niya rin ito ng mga regalo sa ilalim. At nang ipakita nga nitong si Archie sa kanyang pamilya kasama ang kanyang ama
na si President Roosevelt, ay imbis na magalit daw ito, ay natuwa ito sa kanya. Ito ay dahil sa pagiging sobrang lambing nitong si Archie. At mula nga noon ay naglagay na ng Christmas tree sa White House. At dito na rin nauso at gumaya ang mga kabahayan sa United States. Pero sa kabila naman nito, para wag maabuso ang mga puno, ay nagsulong itong si Theodore Roosevelt ng paglalagay ng mga Christmas tree farm. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.